may anyo. Medyo malalim na Tagalog yun, no? May anyo ng kabanalan. Tingnan muna natin yung meaning ng, ano ba ibig sabihin ng may anyo ng kabanalan. Yan. Ang may anyo ng kabanalan ay panlabas na pagpapakita ng pagiging makadiyos, relihiyosong kilos, may forma, may salita, may ritual, ngunit walang tunay na pagbabago ng puso. Ito ang kabanalang nakikita ng tao, ngunit hindi sinusuportahan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi dyan ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Yung may anyuwi ka ng kabanalan, datapwat nilayuan ang kapangyarihan nito. So wala yung kapangyarihan nung kabanalan. Andun yung kabanalan, walang kapangyarihan yung kabanalan. Isabihin, hindi gumagawa. Wala yung gawa, wala yung aksyon, puro salita, pero hindi nakikita sa buhay ng isang tao yung pagbabanal. Parang banal lang, tila, parang, ganon, no? Pero wala yung tunay na paggawa. At meron din diyang binigay na halimbawa. Madalas na ibigay ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo dyan, na kanya laging pinagsasabihan din, yung tatlong sekta ng relihiyon yon, Pariseo, Saduceo, tapos yung mga eskriba, yung mga tagasulat ng mga kautusan. No? Ano ang sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Ano ibig sabihin mapagpaimbabaw? Mga mapagkunwari. No? Yun nga yung mga nagbabalat kayo lang, nag-aanyo. No? Sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao, datapot sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. So yan yung laging pinagsasabihan ng Panginoong Jesucristo. Na itong mga eskrib at pariseo, talagang mahigpit sila sa kautusan. Sila pa ang gumagawa, tagatala ng mga kautusan, mga eskriba. No? Pero yung kanilang sinusulat, yung kanilang itinuturo, iniuutos sa mga tao, hindi nakikita sa kanila. Utos lang sila ng utos, ito dapat yung gawin, ito layuan nyo, ito wag nyong gagawin. Pero sila mismo, hindi nila ginagawa. Kaya inihelen tulad sila ng Panginoong Jesucristo, tulad daw ng libingang pinaputi. Diba? Punta ka sa sementeryo, kagaganda ng mga nicho. No? Pinaputi. Bagong pintura, bagong meron pang mga, ngayon tiles na, magaganda. Pero ano ang laman ng loob nun? Puro buto. Diba? Hindi maganda ang loob. Doon inihalin tulad ng Panginoong Jesucristo, itong mga eskriba at mga Fariseo. Ang anyo ng tao ay maaaring dayain, panlabas o panloob man. Ibig sabihin, pwedeng mag-anyong mabuti, mag-anyong banal, at mag-anyong masunurin ang isang tao upang ipakita na isa siyang mabuting tao. Kaya sabi ng Apostol Pablo na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Mari ito yung ipakita ng isang tao, subalit sa tunay na kalooban niya, no, iba pala yung nilalaman ng kanyang puso. Sa ibang termo, no, talagang nagpapakunwari lang na banal. Nagbabait-baitan, pero hindi pala talagang mabait. Ganun ang nangyayari. No? Ngayon, paano ba makikilala ang mga taong nag-aanyong may kabanalan? Marunong magturo ng iba, ngunit hindi itinuturo sa sarili. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sa Roma 2:20-21, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata,
nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Di ba? Mahusay. Guru nga no? Nagtuturo. Pero yung sarili niya, hindi niya maturuan. Alam niyang magdisiplina, alam niyang sabihin kung ano yung tama, pero hindi nakikita sa kanyang buhay. Diba? Yung sarili daw niya, hindi niya maturuan. Saway lang ng saway, turo lang ng turo, pero yung sarili niya, hindi niya nasasaway. Doon sa mga bagay na hindi dapat gawin. Tulad nun, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag daw magnanakaw. Pero siya mismo nagnanakaw. Yun yung may anyo ng kabanalan. Kaya tinutukoy ni Apostol Pablo, yung mga taong marunong sa kautusan, mahusay magturo, at itinuturing ang sarili na gabay ng iba, ngunit hindi isinasabuhay ang kanilang itinuturo. May kaalaman sila sa katotohanan, ngunit yung kaalamang yon nananatili lamang sa isip at sa bibig, hindi umaabot sa puso at sa gawa. Yun ang kakulangan ng isang may anyo lang ng kabanalan. Tulad, yun nga, yung binasa natin kanina, tulad ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. No? Marunong silang magtuwid ng iba, ngunit yung sarili, hindi nila may tuwid. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, sinasabi wika nila ng mga Pariseo na ito yung gawin nyo, pero hindi nila ginagawa. No? Nagtuturo lang, pero sila hindi nila ginagawa. Mahigpit nilang ipinapayo yung kautusan sa mga tao, ngunit sila mismo ay hindi tapat doon sa paggawa. No? Hindi nila ginagawa yung mga bagay na kanilang sinasabi. At ano pa yung, paano pang makikilala yon? Ang sabi, maraming alam, ngunit walang pagbabagong buhay. No? Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Aral man ng aral, pero hindi mo naman isinasabuhay yung napag-aralan mo. Alam mo kung ano yung mga huwag dapat gawin, alam mo yung dapat gawin, pero hindi mo ginagawa. Hindi mo sinusunod. Marami kang alam. Diba? Pero hindi mo isinasabuhay yung iyong napag-aralan. Hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi na natin nilalabas sa loob ng sa labas ng iglesia kasi alam natin, labas ng iglesia, maraming ganyan, no? Lagi nag-aaral pero hindi naman nakakaalam doon sa katotohanan. Aral ng aral pero yung mismong Kristo na kanilang pinag-aaralan, hindi nila nakilala. Tulad ng mga Pariseo at Saduceo, di ba? Andiyan na, kaharap na nila Pero tinutulugsapan nila ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila nakilala. Aral sila ang aral ng mga kautusan. Sila ang gumagawa ng mga batas at palatuntunan, mga kautusan. Bihasa sila. Pero bakit hindi nila nakilala yung mismong Panginoon, yung mismong anak ng Diyos? Yung sinasabing, aral sila ng aral, pero hindi nakararating doon sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi masama yung mag-aral, no? Ng Biblia. Ngunit kung hindi mo naman ding gagamitin sa tamang paraan, yung pag-aaral na walang pagsunod sa Diyos, wala rin, di ba? Ang katotohanan, hindi naunawa ng tao. Di ba? Ganyan naman ang tao, di ba? Ilan ba ang pinag-aaralan ng tao? Isa lang aklat, di ba? Bible. Pagdating sa mga Kristiyano, Bible lang ang binabasa. Pero bakit nagkakagulo? Bakit hindi nagkakaisa doon sa pagkakilala? Dahil hindi naunawaan, hindi umaabot doon sa tamang pagkaalam ng katotohanan. Yun na nga, yung sinasabi.
ni Apostol Pablo. Guro, wika ng kautusan, pero hindi rin nakilala yung katotohanan. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. No? Ang sabi ng Panginoong Kristo, sige, saliksik kayo ng saliksik ng kasulatan, basa kayo ng basa, aral kayo ng aral, pero ayaw nyo naman lumapit sa akin. Ayaw nyo naman sumunod sa akin. Diba? Paano nalalaman yung katotohanan na mismong ang Panginoong Kristo ang tinanggihan ng tao? Yung tunay na Kristo na ipinahayag ng banal na kasulatan. Alam nila ang kasulatan, ngunit tinanggihan nila si Kristo na siyang katotohanan. Diba? Ano pa yung sabi sa pangatlo? Panalangin para makita ng tao, hindi para marinig ng Diyos. Sa Lucas 20:47, na sinasakmal nila ang mga bahay, may sabihin nung sinasakmal yung bahay, inuubos daw nila yung kabuhayan. Nino? Ng mga babaeng bao. At sa pagpapakunwaring banal, ay nananalangin ng mahaba, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Nananalangin ng mahaba. Hindi ba yan ang isa rin sa sinasabi ng Panginoong Kristo na yung pa rin, sila pa rin. Yung mga Saduceo, Pariseo, Eskriba, mga nananalangin ng mahaba yan eh. Doon ka kung saan pa sa mga likuang daan, nananalangin sila ng patayo. No? Para ano ang layunin? Para ipakita sa tao na sila ay banal. Para ipakita sa tao na sila ay makadiyos. Pero ang katotohanan, hindi. Yun na nga yung nag-aanyo lang ng kabanalan. Panalangin ng panalangin, mahahaba. May re-relate natin sa panahon natin, ganun din sa panahon natin, di ba? Ang haba ng panalangin. No? Na hindi naman nila mismong panalangin. Memoryado yung panalangin. Paulit-ulit. Di ba? Yun isa sa sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Kristo, mga pagpapakunwari lang yon ng sila ay banal. No? Hindi natin, wala tayong against kung sa loob ng iglesia, mahaba ang panalangin. Kung bukal sa puso niya, sa kanyang nanggaling, wala tayong problema doon. No? Hindi natin kinukondena yung mahabang panalangin, kundi yung panalangin na may maling motibo. Ano ang maling motibo ng mga nanalangin wika sa mga likuan daan? Para sila ay magpakita na sila ay banal. Ang panalangin nila ay hindi pakikipag-usap sa Diyos, kundi palabas para sa mga tao. Ganyan yung pagpapaimbabaw. Kaya, ang layunin ng tao, makita siyang banal, makakuha ng respeto, magtakip sa maling pamumuhay sa mata ng tao. Pero sa katotohanan, hindi ganun ang kanilang motibo o kanilang intensyon. Parang yung panalangin din doon sa templo nung Pariseo. Diba? Kung yung natatandaan, yung Pariseo, saka yung babaeng bao. No? Yung Pariseo nananalangin. Ano ang kanyang panalangin? Ama, hindi ako wika tulad nito. Ikinumpara yung sarili na isang maniningil ng buwis. May maniningil ng buwis pala yung isang kasamang mananalangin. No? Hindi, ikinumpara yung sarili niya, nagbibigay ako ng ikapo, nag-aayuno ko. No? Hindi ako tulad dito na isang makasalanan. Meron bang ganon? Diba? Iko-compare mo yung sarili mo para itaas mo ang iyong sarili. Hindi yun yung tunay na panalangin sa Diyos. Yun yung pagpapaimbabaw. Yun yung may anyo lang ng kabanalan. Diba? So, nanalangin man siya ng mahaba, pero puno ng pagmamataas at paghamak sa iba, hindi karapat-dapat tularan. No? Hindi karapat-dapat gawin ng isang taong lingkod ng Diyos. Ano pa? Ang sabi?
may anyo ng kabanalan, ayan, mukhang banal sa labas, ngunit walang kapangyarihan laban sa kasalanan. Yun nga yung sabi sa 2 Timoteo 3:5 na pinagkunan ng ating paksa, na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So yung anyo ng kabanalan, panlabas lang, no? Sa relihiyosong kilos. Ayos magsalita, aktibo sa relihiyon niya, may disiplina sa iba't ibang anumang gawain, no? Sa loob ng relihiyon, ngunit walang kapangyarihang magbago ng buhay. Hindi binabago yung sarili. No? Hindi rin nakilala, tinanggihan din. Yung sinabi, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sino ba yung, kung i-relate natin sa spiritual, sino ba yung kapangyarihan ng Diyos? Sino ba itinanggihan ng tao? Ang Panginoong Jesucristo. Si Kristo wika yung kapangyarihan ng Diyos. Tinanggihan ng tao. Paano ka magiging banal? Tinanggihan mo mismo yung kapangyarihan ng Diyos. Tinanggihan mo rin mismo yung mga gawa na dapat na makita sa iyo bilang taong nagbabanal. Diba? Kapag may tinanggihan ang kabanalan ay nagiging forma lamang. May relihiyon, ngunit walang transformasyon. Hindi ka nag-transform din. Di ba? Tayo, nilinis na. Bago na raw tayong nilalang. No? So dapat, bago na tayo. Nag-transform ka na mula doon sa kasalanan na masasamang bagay, hindi mo na gagawin. Kung i-relate natin sa loob ng iglesia. Di ba? Na tayo, bilang lingkod ng Diyos, binago na tayo, nilinis na tayo, dapat na tayong nag-transform na tayo doon sa mabubuting gawa. Inalis na tayo doon sa kasalanan, hindi na tayo dapat mabuhay doon sa paggawa ng kasalanan. Kaya yung anyo versus kapangyarihan, yun ang tinanggihan. Outward form, real form, power, yun ang dapat sila kay magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong tao. Ang sabi doon sa magandang balita, Biblia. Kaya yung tinanggihan nila, yung mismong kapangyarihan ng Diyos, si Kristo. Ang tinanggihan din nila, yung paggawa ng mabuti. Di ba? Ayaw nilang gumawa ng mabuti. Alam nila yung mabuti, pero hindi nila ginagawa. Ngayon, sino-sino yung mga tinutukoy ng banal na kasulatan na may anyo ng kabanalan at ano yung kanilang layunin? Ayan, isa sa mga may anyo ng kabanalan, mga bulaang propeta. Noon sabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 7:15, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila." May damit tupa lang. No? Pero maninila pala. Parang mabait. Pero sisilain ka pala. Diba? Yung aral din, yung Biblia din ang dala. Nangangaral ang salita ng Diyos. Pero ibang aral pala. Tinanggihan pala yung kapangyarihan. Tinanggihan pala ang Panginoong Jesucristo. Hindi yung Kristo na nasusulat sa Biblia ang siyang sinampalatayanan. Yun ang ituturo sa iyo. Tatanggapin mo, nasila ka ng isang lobong maninila. Kaya yung mga bulaang propeta, ang sabi, mukhang mabait, mapagpakumbaba, at maraming alam sa Biblia, ngunit ang tunay na layunin ay manlinlang at magsamantala. Ang damit tupa ay sumisimbolo sa panlabas na kabanalan, samantalang ang lobong maninila ay nagpapakita ng mapanirang puso. So hindi sila agad nakikilala pagdating sa tao No? Kailangan, yun nga sabi, siyasatin mo yung banal na kasulatan para ma-compare mo kung tama yung kanilang itinuturo. Hindi agad sila nakikilala dahil marunong silang gumamit ng mga talata, magaling magsalita, kaakit-akit yung personalidad.
Di ba? Maganda ang mga tindig. Pero kung pagdating sa aral, nakilala mo na hindi pala yun ang tunay na aral, layuan mo na. No? Mga bulaang propeta na yon nung panahon ni Jeremias, ang sabi, sila'y nagsasalita ng mga pangitain ng kanilang sariling puso at hindi buhat sa bibig ng Panginoon. Kanilang sarili lang na unawa. Kaya makikita natin, sabi ko nga kanina, iisa lang ang ginagamit natin Biblia. Pero bakit hindi nagkakasundo-sundo? Sapagkat iba't ibang interpretasyon sa Biblia na binabasa. Sariling interpretasyon, kumisan, ang siyang iginigiit ng tao, kaya hindi umaabot doon sa tamang pagkakilala. Kaya yun sinasabing, mukhang tupa, ngunit kumakain ng kawan. Sino pa? Yung mga may anyo daw, may anyong kabanalan. Bulaang Kristo. Yan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari pati na mga hirang. So mayroong bulaang Kristo. Di ba? Marami ngayon nagsasabi, ako ang Kristo. Nagsasabi, inaangkin nila. Yung titulo na yon, yung pagiging Kristo, sila ang Kristo. Nanaginip lang. Sila daw yung tinawag. Sila daw yung kahalili. Sila yung Kristo. Yun mismo ang Panginoong Kristo ang nagsabi, may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo. Anong layunin? Para iligaw. Kung maaari daw, pati mga hirang. Sino yung mga hirang? Tayo, mga iglesia ng Diyos. Tayo, mga hirang ng Diyos. Kaya kung merong ibang bulaang Kristong lilitaw, sasabihin sila ang Kristo at ipangangaral yung Ebanghelyo, huwag nating pakinggan. Huwag nating tanggapin. No? Sapagkat yung bulaang Kristo ay mga taong umaangkin o ipinapakita na sila yung tagapagligtas o may espesyal at eksklusibong kapangyarihan. Ginagamit nila yung mga tanda, mga himala, para patunayan na sila yung Kristo. Pero hindi yung mga marunong ka mang mag-magic, hindi basihan yun para sabihin ng isang tao na siya yung Kristo. Para paniwalaan ng tao na siya ang Kristo. Kung nakagawa man siya ng himala. Hindi. Ang banal na kasulatan ang ating basihan. Ginagamit nila yung mga tanda, mga himala at kababalaghan upang patunayan ang kanilang sarili, ngunit ang layunin ay ilayo ang mga tao sa tunay na Kristo. No? Ano pa ang susunod? Na mga nag-aanyo daw ng kabanalan, mga bulaang apostol at mandarayang manggagawa sa 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Mga nagpapakunwari ulit. Diba? Kunwari lang na sila'y apostol ni Kristo. Marami ngayon na sekta ng relihiyon din na meron silang kumpletong mga apostol. Nandun yung titulo ng pagiging apostol. Pero maliwanag naman sa banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, yun yung wikay mga magpapakunwaring mga apostol. Ang mga bulaang apostol, ginagamit nila yung posisyon na yon na pagiging apostol. Kinukuha nila yung posisyon ng mga apostol. No? Ginagaya nila, 12 apostol din, meron sila. Pero, mukha lang lehitimo, pero sa katunayan nun, hindi sila totoo. Kundi, sabi nga, nagpapakunwari. Nanlilin lang sila. Hindi sila yung sinugo ng Diyos, kundi isinugo nung sarili nilang ambisyon. Di ba? Kasi ang tao ganun eh. Gusto maging mamuno sa isang samahan, maging tanyag, makilala. Yun ang layunin ng tao na mayroong ambisyon, lalo na pag napakasama pagdating sa
sa relihiyon ginamit. So yun yung mga nagtuturo wika ng ibang ebanghelyo. No? May titulo, ngunit wala yung katotohanan. Ano pa yung mga may anyo ng kabanalan? Mga bulaang kapatid. Pati pala sa loob ng iglesia. Meron din, hindi lang mga bulaang apostol, bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Maging sa loob ng iglesia. Ano ang sabi? Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Danas ni Apostol Pablo na mismo sa loob ng iglesia, merong mga bulaang kapatid. No? Kaya hindi ito sa labas ng iglesia, mismo sa loob. Yung mga bulaang kapatid nasa loob ng iglesia, tinatawag ang sarili na mananampalataya, ngunit walang tunay na pagbabagong buhay sa kanilang sarili. Mas mapanganib sila dahil pinagkakatiwalaan ng kapatiran. Nangyari yan. Kay Apostol Pablo kaya niya sinabi, karanasan nila sa mga kapatid mismo, kung inyo natatandaan, si Diotrephes, no? Isang mananampalataya, no? Isang kapatid sa iglesia. Pero ano ang sabi? Hindi tinanggap ang mga apostol na nagsasalita ng mga masasamang salita laban sa kanila, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap, ay pinagbabawalan nila at pinalalaya sila sa iglesia. Ito si Diotrephes. Mismo yung mga apostol ayaw niyang tanggapin doon sa lokal niya. Gusto niya kasi nagkaroon siya ng mataas na pag-iisip, gusto niya siya ang mamuno doon sa lokal na yon. Kaya pag kami dumarating na mga bisitang apostol, ayaw niyang tanggapin. May dumarating na ibang mga kapatid galing ng ibang lokal, ayaw nilang tanggapin. At yung mga kapatid na nandoon na tinatanggap yung mga dumarating na mga apostol, pati sila, dinadami ni Diotrephes, pinalalayas na rin sila. Ganun yung makasarili. Ganun yung bulaang kapatid. Biro mo, apostol na, ayaw tanggapin doon sa kanyang lokal. Sapagkat gusto niyang siya lang ang siyang mamuno doon sa lugar na yon. Yun si Diotrephes. Yun sinasabi ni Apostol Pablo na mga bulaang kapatid. Di ba? Kasamang mananampalataya na lihim na naninira, nagtapanggap na kapatid, ngunit naghahasik ng pagkakabahabahagi. Sino pa? Yung mga may anyo raw ng kabanalan, mga bulaang guro. Sabi ni Apostol Pedro, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Meron pa rin sa iglesia pa rin to, na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. No? So, bulaang guro. Saan manggagaling? Makapapasok daw ng lihim. Saan? Sa iglesia. Ano ang layunin? Manggulo. Diba? Manggulo. Ang kanila ituturo ay maaring may halong katotohanan, ngunit may bahid ng kasinungalingan na sumisira sa pananampalataya ng ibang kapatid. Sino pa rin yung mga bibigay nating halimbawa dyan? Si Himeneo at Pileto. Di ba? Sino sina Himeneo at Pileto? Kapatid sa iglesia. Pero ano ang kanilang ginawa? Ginugulo ang isip ng kapatiran. Ano ang sabi nila sa pagkabuhay na maguli? Nakaraan na raw ang pagkabuhay na maguli. Nakaraan na. Hindi pa naman nangyayari. Si Kristo pa lang ang siyang
binuhay na maguli, umakyat sa langit, nananatilang buhay kasama ng ating Amang Diyos. Pero yung pagkabuhay na maguli sa mga tao, nakaraan na raw. Ang turo ng banal na kasulatan, turo ng Panginoong Kristo, hindi pa. Kailan niya bubuhayin? Pagbalik niya. Sa muli niyang pagparito, bubuhayin ang mga patay. Diba? Doon pa lang mangyayari yung pagbuhay. Inaaral nitong dalawa, ni Jimenez Pileto, nakaraan na raw yung pagkabuhay na maguli. Nasa loob sila ng iglesia. Ano ang nangyayari? Ginugulo nila yung pananampalataya ng kapatiran. Kaya yun yung sinasabi na mga bulaang guro sa loob mismo ng iglesia. Kaya kami, kung halimbawa, sino man sa amin, narito, elderman, ministro, pastor, kung marinig ninyo na ibang itinuro na labag doon sa doktrina ng iglesia, itakwil nyo kami. Diba? Kung hindi yung doktrina na itinuro sa atin, na base sa banal na kasulatan, ang ituturo namin, magiging bulaang guro kami. Kaya hindi dapat pakinggan. Kaya, kung ano ang dapat gawin, kung ano yung talagang turot aral sa banal na kasulatan, kung ano ang mga doktrina sa loob ng iglesia, yun ang ating sundin, yun ang ating pakinggan. No? At, ano pa ang kasunod? Sa iba't ibang uri ng mga bulaan na binabanggit, ano yun nararapat nating gawin upang hindi tayo mailigaw? No, kasi yan ang gusto ng dyablo, di ba? Sabi nga ng Panginoong Kristo kanina, mismo maglisilitaw, mga bulaang Kristo. Anong layunin? Ililigaw daw, kung maaari, pati ang mga hirang. Kung dumating yung ganyan, mga may anyo lang ng kabanalan at mangangaral ng salita ng Diyos, pero iba doon sa ating tinanggap, paano natin itong lalabanan? No? Ano yung nararapat nating gawin upang hindi tayo mailigaw? Manatili sa mga bagay na iyong natutuhan at pinaniwalaan. Sabi ni Apostol Pablo, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Alam natin, ito yung tunay na aral ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Yung mga doktrina na ating sinasampalatayanan, turot aral, mula pa sa mga matanda noong, no? Mula pa sa mga apostol, mula sa banal na kasulatan, yan ang ating tinanggap na aral. Kaya ang sabi, manatili tayo sa mga bagay na ating pinag-aralan. Hinikayat ni Apostol Pablo si Timoteo na manatiling matatag sa katotohanan na kanyang natutunan. Tayo rin, ganun din. Kasi para sa atin lahat yan, ang banal na kasulatan. Kahit sa gitna ng laganap ng maling aral at mga hidong pananampalataya. Ang salitang manatili ay nangahulugang huwag iwan, huwag talikuran, huwag palitan ang tamang doktrina ng iglesia. Nasa tama na tayo, huwag na natin palitan. Kung may mangaral na iba, itakwil, ang sabi ni Apostol Pablo. Kahimat kami o isang anghel na bumaba pa mula sa langit at mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Huwag tanggapin. Sapagkat alam natin kung kanino na natin natutunan yung aral na ating sinasampalatayanan. Manatili tayo. Kaya ang sabi pa rin, no, huwag padaya kanino man. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Huwag tayong padaya kanino man. Doon sa mga bulaang apostol, mga bulaang propeta, bulaang Kristo, mga bulaang guro, bulaang kapatid, huwag padaya kanino man. Manatili tayo doon sa turot aral ng Diyos. Paano natin malalabanan yon? Ano ang sabi ni Apostol Pablo?
Anong ipanlalaban natin? Labanan ninyo wikang matatag sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Yun ang ating ipanlalaban sa anyo ng kabanalan. Para hindi tayo madaya, kailangan meron tayong matibay, matatag na pananampalataya. Di ba? Huwag tayong padaya. Huwag tayong patukso. Ayun, yun na naman, huwag tayong padadaya. Number 40 ng himnaryo. Huwag padadaya sa anumang tukso. Huwag padadaig sa hibo ng mundo. Hawakan ng binhing nasa iyo at ikaw kailanmay di maaano. So, laging manatili tayo doon sa turo't aral. Isabuhay yung mga bagay na natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Pilipos, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ang sa inyo. So, hindi sapat yung pag-alam lang ng katotohanan, kundi ito ay dapat isagawa. No? Kinakailangan na manatili tayo doon sa pananampalataya. May tamang pag-iisip, may tamang gawa doon sa mga bagay na ating natutuhan. At ayon nga, sa pangako ng talata, kapag yung tamang pag-iisip ang sinundan, yung tamang pag-iisip sinundan ng tamang gawa, ang Diyos ng kapayapaan mismo ang mananatiling kasama natin. Hindi man tayo mawalan ng problema, suliranin sa buhay na ito, no? Pero may kapanatagan yung ating puso dahil ang Diyos ang tutulong sa ating buhay. Tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So hindi lamang siya nagturo, kundi naging mabuting halimbawa sa pamumuhay si Apostol Pablo. Diba? Tularan nyo ako, ang sabi ni Apostol Pablo, tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Sapagkat si Pablo, tinularan niya si Kristo, ano ang pag-iisip ng Panginoon sa Kristo? Naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ganun din ang ginawa ni Apostol Pablo. Gayon din naman tayo, dapat maging masunurin hanggang sa kamatayan. Pero din akong ginawa dito na sangrap. Ayan yung mga kategorya o uri, no? Halimbawa sa Biblia, bakit may anyo ng kabanalan, tunay na katayuan o motibo, yung aral. Tulad ng mga Pariseo, guro ng mga batas, no? Mahigpit sa tradisyon, panalangin sa publiko, pero yung hangarin, ang sila'y papurehan ng tao. Puno ng pagkukunwari. Kaya ang sabi, huwag magpakita ng tao, ang tunay na kabanalan ay nasa puso. Tulad ni Ananias at Sapphira, nagpakita ng malaking donasyon, no? Magbibigay, pero nagsinungaling sa Espiritu Santo, pansariling kapakinabangan. Katapatan sa Diyos ay mas mahalaga kaysa impresyon ng tao. Yan yung mga ilan, no? Hindi ko na babasahin lahat. Na pinakikita lang na meron talagang mga ganon, nag-aanyong banal. May anyo ng kabanalan, pero hindi ginawa yung kapangyarihan nun. Hindi nagpasakop doon sa kapangyarihan, doon sa mabuting gawa na dapat niyang gawin. No? Hanggang sa anyo lang. Ngayon, paano natin masasabing tayo ay tunay na may kabanalan? May tunay na pagbabago ng puso. Ang sabi, 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So, hindi na perpekto, ngunit hindi na tulad ng dati.
may pagsisisi at pagnanais na iwan ang kasalanan. Nagbago na nga bagong nilalang. Kaya sabi ko ngayon, tayo mga bago ng nilalang. No? Tulad halimbawa, na nagsisi. Diba? Madalas din natin maibigay na halimbawa sapagkat nagbago. Si Sakeo, di ba isang maniningil ng buwis, isang makasalanan, pero nagbago siya. Ipinakita niya yung gawa na siya'y nagsisisi sapagkat ang sabi niya sa Panginoong Kristo, bibigay ko yung kalahati ng kanyang kayamanan sa mga dukha. At kung ako'y nakasingil ng may daya, ibabalik ko na makaapat na beses. Ginawa niya yun, hindi lang niya sinabi. Diba? Merong gawa. Yun yung pagpapakita na binago mo na yung iyong sarili sapagkat bago ka ng nilalang. May gawa, hindi salita lang, kundi may aksyon. No? May kapangyarihan laban sa kasalanan. Sa Roma 6:14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. No? So yung biyaya ng Diyos ay hindi yung pahintulot para tayo ay magkasala, kundi kapangyarihan upang magtagumpay laban sa kasalanan. Maaring matukso tayo, no? Pero hindi mapaglalabanan natin. No? Kung nakagawa man tayo, natural lang. Tayo nasa laman, nakagagawa tayo kung minsan ng mga bagay na ating ipinagkakasala, pero tayo nagsisisi at pinipilit natin na huwag na muling magawa pa yung bagay na ating ipagkakasala sa Diyos. So, kinakailangan kontrolado natin yung ating sarili para hindi tayo magkasala sa Diyos. Ano pa? May bunga ng Espiritu Santo sa buhay. Galatians 5:22-23, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So yung kabanalan na yon, nakikita sa asal, sa ugali, pakikitungo sa kapwa, ang buhay, ang patunay, hindi yung posisyon o yung titulo mo, no? Kundi kung papaano mo isinabuhay yung iyong pananampalataya sa Diyos. Ano pa ang sabi? Ang layunin ng buhay ay kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So gawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang layunin ng ating buhay para purihin ang Panginoon, para pasalamatan ang Panginoon, para sambahin ang Panginoon, para maitaas ang pangalan ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Yun ang layunin kung bakit tayo binigyan ng buhay at kalakasan. No? Ang bunga ng Espiritu ay ebidensya ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi ito pinipilit kundi kusang lumalago habang ang tao ay lumalakad sa Espiritu. Yung bunga ng Espiritu hindi panandalian, hindi pakitang tao, kundi makita sa ating mga gawa, sa ating ugali, yung bunga ng Espiritu. No? Na yung bunga ng Espiritu, kabanalan na nakasentro, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, nakilala yung nagaanyong banal sa pamamagitan ng kanilang gawa sa puso at pag-ibig sa kapwa at pagsunod sa Diyos. Kung maganda sa labas, subalit kulang sa gawa, mapanlinlang, mapagkunwari ang kabanalang iyon. Maging tunay na banal, hindi lamang sa panlabas na anyo. Kaya, yung puno ng pagkukunwari at pagpapakita, madali tayong matukso na ipakita lamang ang kabanalan sa mga tao, sa mata ng tao. Ngunit ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa puso, sa ating relasyon sa Diyos at sa tamang gawa sa kapwa. Ang anyo ng kabanalan ay hindi sukatan ng respeto o paghanga ng tao. Ito ay bunga ng pagkilala sa Diyos.
pagsunod sa kanyang kalooban, at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat araw, sikapin nating maging tapat, mapagpakumbaba, at naglilingkod na may kababaang loob, sapagkat ito ang tunay na anyo ng kabanalan na kagalang-galang sa Diyos. Ang kabanalan ay hindi sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na banal. Ang babala ng Biblia ay malinaw. May mga taong may anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ito po ang ating mahalagang paksa para sa umagang ito. Naway patuloy na masumpungan tayo ng Diyos na gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban, patuloy na nagbabanal, tunay na nagbabanal sa harapan ng Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Marami po salamat, Elder Ferdinand Ilorido.